Kung matatandaan sa huling video ko kay Empress Qi, natapos ang kwento ko sa pagbagsak ng Yuan at pagsakop ng Ming Dynasty, habang ang Koryo ay nanatiling independent state at kalaunan naging Kingdom of Joseon. Nabanggit ko rin noon na naging maganda ang diplomatic relation ng Ming Empire sa Joseon, lalo na sa pakikipagkalakalan. Noong panahong yon, payapa nang namumuhay ang kaharian ng Joseon. Noong 1577, si Toyotomi Hideyoshi ay sumulat na siya ay nanaginip na sinasakop niya ang China. Noong mga panahong yun, isa lang siya sa mga generals ni Oda Nobunaga. Noong 1591, namatay si Nobunaga at si Hideyoshi na ang naging in charge sa lahat. Sa daming na-accomplish ni Hideyoshi sa imperyo ng Japan, bumalik sa kanyang isipan yung dati niyang panaginip tungkol sa pagsakop niya sa China, na kilala bilang major power of East Asia, at binigyan na niya ito ng seryosong pansin. Unang ginawa ni Hideyoshi, nagpadala siya ng sugo sa Court of Joseon. Nga pala ang hari ng Joseon that time ay si Haring Sonjo. Pang-14 siyang hari ng Joseon. Kung naalala nyo si Haring Jungjong sa panahon ni Jangyum, pang-10 hari siya ng Joseon. Dito si Haring Sonjo ay pang-14 na hari. Balik tayo sa kwento. Take note, nasa taong 1591 pa rin tayo ha. E di nagpadala na ng sugo si Hideyoshi sa Court of Joseon. Kaya niya pinadala ito para mag-request ng permission kay Haring Sonjo na magpapadala si Hideyoshi ng hukbo niya sa Joseon para maging way sa pag-atake na gagawin nila sa China o yung Ming Empire. Kumbaga parang yung gustong palabasin ni Hideyoshi sa request niya sa hari ng Joseon, gagawin niya lang na ruta yung Korea patungong China. Siyempre, ang hari ng Joseon ay tumanggi sa request ni Hideyoshi. Tulad nga ng sinabi ko, ang Joseon at Ming ay may magandang diplomatic relation sa isa't isa. Kaya hindi ganun kasimple para sa mga Hapon na gawing staging ground ang Joseon para sa trip nilang pagsakop sa China. Kaya nagtalaga si Haring Sonjo ng sariling mga embassy sa Japan para malaman niya ano talaga intention ni Hideyoshi. Nang bumalik sa kanya ang iba't ibang mga ambasador, iba-ibang mga naging report nito sa hari. Pero mas pinaniwalaan ni Haring Sonjo na hindi sila aatakihin ng Japan. Kaya walang ginawang preparasyon ang Joseon sa kanilang militar. Sa kabilang banda, si Hideyoshi ay naghahanda na at tinitipon ang kanyang mga hukbo na nasa 225,000. Ang mga officer dito at karamihan sa troops ay mga samurai. Ang ilan naman ay mula sa common classes tulad ng magsasaka na sinanay sa pakikipaglaban. Ngayon, tinitingnan na ni Hideyoshi ang Joseon bilang stepping stone para masakop ang Ming. So dumako na tayo sa unang pag-atake ng mga poging Hapon. Ang unang sandataan ng Hapon ay dumating sa Busan noong April 13, 1592. Ito ay may kita sa bahaging sulok ng south ng Joseon. Biruin nyo 700 na sasakyang pandagat ang dumaong sa Busan port. Nasakay ang mga samurai soldiers. Dahil hindi nga prepare ang sandataan ng Korea, marami ang napaslang na Koreans dito. Ang ibang sundalong nakatakas sa mga Hapon ay nagtungo kay Haring Sonjo para ibalita ang paglusob ng mga Hapon. Nang mabalitaan ni Haring Sonjo na marami na sa kanyang hukbo ang nalagas, ito ay agad-agad nag-empake at sumibat patungong north. Ibig sabihin si Haring Sonjo ng Joseon ay boy takas. Nga pala ang Joseon Court na kinaroroonan ng hari ay matatagpuan sa Hansong, nakilala na ngayong Seoul na capital city ng South Korea. Anyway, sumibat nga itong hari mula Hansong patungong north. Biruin mo, sobrang takot ng boy takas, di niya alam kung saan siya papunta. Basta tuloy-tuloy lang siyang bumabiyahe hanggang maabot niya ang Uiju sa may Yalu River na ngayon ay border na ng North Korea at China. Siyempre, nagalit ang mga mamamayan ng Joseon. Bakit ba naman kasi sila iniwan sa ere nitong tinuturing pa ng mga hari? Sa galit ng mga tao, pinagnanakaw nito lahat ng mga kabayo sa palasyo at nagkanya-kanya na rin silang sibat. Pagkaraan ng 3 linggo mula nang makarating ang hari sa Uiju, ay tuluyan na nga nasakop ang Hansong ng mga Hapon. Napakasaklap para sa mga Koreans ang pangyayaring ito. Kung si Haring Sonjo at ang mga army commanders nito ay hindi naging handa sa paglusob ng Hapon, ibahin nyo si Admiral Lee Sun-shi. Dahil ito ay talagang pinaghandaan niya.
Si Admiral Yi Sun-shi, o tawagin na lang natin siya bilang Admiral Yi, ay nakadestino bilang Commanding Admiral sa Southwestern Sea sa Jeolla Region. Dinestino siya rito kahit wala siyang naval training o experience sa kahit anong paikipagdigma pangkaragatan. Bago ang lahat, tignan muna natin itong background ni Admiral Yi. Pinanganak siya noong April 28, 1545 sa Hansong, na ngayon ay kilala na sa Seoul, South Korea tulad ng sinabi ko kanina. Noong nasa 20s na siya, nagsimula na siyang mag-aral sa Military Academy. Dito, natutunan niyang mamana, magpatakbo ng kabayo at iba pang martial skills. 1576, kumuha siya ng military exam at nakapasa ito. Siya ay naging oldest junior officer ng Joseon Military sa edad na 32. Una siyang na-assign sa border ng North para bantayan ng mga dayuhang mananakop. Maraming grupo ng mananakop ang napabagsak ni Yi at dito nagsimula na makilala siya sa husay ng kanyang leadership at sa galing ng kanyang mga strategy. Dahil ang kasundaluhan ng Joseon dati ay nababalutan ng korupsyon, may mga superior officers dito na sinabotay ang karir ni Yi. Alam nyo kung anong ginawa nila para masira ang karir ni Yi? Inakusahan siya bilang boy takas sa gitna ng labanan kahit hindi naman totoo. Kaya si Yi ay agad-agad inaresto, tinanggalan ng ranggo at tinorture, saklap. Nakalaya naman siya at nakabalik muli sa pagiging sundalo. Pero ordinaryong sundalo na nga lang. Pero dahil na rin sa marami niyang karanasan sa military at sa husay ng pagbuo niya ng strategy, siya ay mabilis na na-promote. 45 years old si Yi nang ma-promote siya bilang Commander Admiral na nakadestino sa hukbong pandagat. Tulad ng sinabi ko kanina, walang experience si Admiral pagdating sa hukbong pandagat. Pero nagsikap siyang aralin ito. Diba si Haring Sonjong aka Boy Takas, nakasibat na nga at nasa pinakasulok na ng North sa boundary ng China. Si Admiral Yi naman, bago pa dumating ang mga Hapon sa Busan, ay napalakas na nito ang kanyang mga hukbo. Nang nabalitaan ang pagdating ng Hapon, agad-agad niyang pinagawa ang isang barkong pandigma na siya mismo ang nag-imbento at nagdisenyo. Ito ay tinatawag niyang Gobokson o mas kilala sa tawag na turtle ship. Ito ang kauna-unahang barkong pandigma na balot sa bakal na may ulo ng dragon sa unahan nito. Sa first 6 battles ng hukbo ni Admiral Yi laban sa Hapon, 114 na barkong pandigma ng Hapon ang winasak at pinalubog at daan-daan na sakay nito ang nasawi. Habang sa panig ni Admiral Yi, walang napabagsak na kahit isang barko. Kaya't ang ibang barko ng Hapon ay pinili na lang umatras at umuwing luhaan. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay ng hukbong pandagat ng Joseon sa pangunguna ni Admiral Yi, siya ay itinalaga bilang Naval Commander of 3 Southern Provinces. Noong 1597, nagpadala muli ng hukbong sandataang pandagat si Hideyoshi para isagawa muli ang pananakop sa buong peninsula. Nagpadala siya ng 1,000 barko na may daladalang 140,000 na hukbo ng Hapon. This time, nagpadala na ang Ming China ng reinforcement sa Joseon para tumulong pigilan ang pananakop ng Hapon at na-manage ng hukbo ng Ming China ang kalupaan ng peninsula. Noong April 28, 1597, ang 115 na barkong pandigma ng hukbo ni Admiral Yi ay nakipagsagupaan sa 1,000 barkong pandigma ng Hapon. Sa 150, halos 12 barko lang ang nakasurvive. Ang general na si Won Gyun ay nasawi sa labanang ito. Sabi ni Admiral Yi, "I still have 12 warships under my command and I am alive. The enemy shall never be safe in the Western Sea." October 1597, pinasunod niya ang 333 na barkong pandigma ng Hapon sa Myeongnyang Strait na kung saan dito ay sobrang lalakas ng alon at sobrang kipot sa loob nito. Naglagay ng kadena si Admiral Yi sa bungad ng strait para maging trap sa barko ng mga Hapon. Tinipon niya ang kanyang hukbo at binanggit ang popular na katagang ito. "Those willing to die will live, and those willing to live will die." Nang papasok na sa bungaan ng strait, halos wala nang maaninagan ng mga Hapon dahil sa sobrang kapal ng hamog. Inangat ang kadena at ang ibang barko ay tumama sa malalaking bato at lumubog.
napalubog ni Admiral Yi ang 33 na barko ng Hapon na walang ginamit sa kanyang natitirang barko. Ang Japanese commander that time na si Kuroshima Michifusa ay kasamang nasawi noong panahong yun. Ang Battle of Myeongyang ang naging popular sa lahat ng ginawang pakikipagdigma pandagat ni Admiral Yi. Ito ang pinakamatinding tagumpay na naganap hindi lang sa kasaysayan ng Korea kundi sa buong mundo. Pero hindi ito doon nagtatapos dahil taong 1598 muling nagarap ang hukbo ng Hapon laban sa hukbo ng Joseon kasamang sandataan ng Ming China. This time 500 ang barkong dala ng Hapon habang ang 150 na barko lang ang pinagsamang Joseon at Ming. Once again, napabagsak ng Koreans ang 300 na barko ng Hapon. 200 dito ang napalubog. Ganun pa man, habang papatakas ang ibang barko ng Hapon, tinamaan si Admiral Yi ng isang arquebus shot mula sa Japanese troops. Ang arquebus ay isang hook gun na gamit ng Hapon bukod sa musket. Agad inalalayan si Admiral Yi ng kanyang anak at pamangkin. Alam ni Admiral Yi na hindi na magtatagal ang buhay niya. Natakot siya na baka panghinaan ng loob ang Korean at Chinese troops pag nalaman na patay na siya. Kaya sinabi niya sa anak niya at sa pamangkin niya, "We are about to win the war. Do not announce my death." Agad-agad dinala ng pamangkin at anak ni Admiral Yi ang kanyang katawan sa ilalim ng barko at bumalik muli ang dalawa sa pakikipaglaban. Itong Battle of Noryang ang naging huling sagupaang pandagat ng Koreans laban sa Hapon sa pangungunan ni Admiral Yi. Umuwi ang mga Hapon at pinabalik lahat ng hukbo nito na nasa lupain ng Korea. Sa panahon natin ngayon, si Admiral Yi ay tinitingala at tinuturing na bayani ng buong Korean Peninsula at pinararangalan maging ng bansang Hapon ngayon. Sa katunayan nga kasama si Yi Sun-shi sa mga hero na karakter ng larong Mobile Legends.